Itong kwentong ibabahagi ko sa inyo ngayon ay hango mula sa tunay kong karanasan. Nangyari ang lahat ng maririnig nyo noong taong 1994 sa isang bayan sa probinsya ng Cebu. Ako nga pala si Mila. Noong mga panahong to ay nakikitira pa ako sa tita ko dahil malapit lang sa bahay niya ang pinapasukan ko. Noong una ay wala namang naging problema. Pero ang hindi ko alam ay unti-unti palang magbabago noon ang buhay ko. Nag-umpisa ang lahat isang gabi. Marami kasi kaming ginawa sa trabaho noon, kaya sobra talaga akong napagod. Gusto ko na lamang talagang mahiga noon, kaya pagpasok ko ng bahay ay agad na akong umakyat sa kwarto at natulog. Pero nagising ako ng mga pasado 12:00 para sana magbanyo. Pababa pa lamang ako sa hagdan noon nang manlaki ang mga mata ko sa gulat. Meron kasing tao na bigla na lamang dumaan sa harapan ko. Isang babae na balingkinita ng katawan at sobrang haba ng buhok na aabot yata sa mga tuhod. Natatakpan din noon ang buo niyang mukha. Hindi mo talaga siya makikilala. Nakasuot pa man din ang taong yun ng puting bestida na mahaba. Kinilabutan ako kagad. Hindi na nga ako nakagalaw mula sa kinatatayuan ko sa takot. Dalawa lang naman kasi kami ng tita ko ang nasa bahay niya noon at malabo namang siya yun. Dahan-dahan lang naglalakad noon ang babae papunta sa direksyon ng banyo. Hanggang bigla na lamang siyang tumigil. Sobrang kaba na ang nararamdaman ko noon dahil nakatayo lamang siya sa harapan ng banyo. Saka dahan-dahan siyang lumingon sa direksyon ko. Ang sama ng pagkakatitig niya sa akin. Nanlilisik talaga ang mga mata niya at punong-puno ng galit. Kabadong-kabado na nga ako. Parang lalabas na nga sa dibdib ko ang puso ko doon dahil sa lakas ng kabog. Lalo pa nang magsimula siyang maglakad palapit sa akin. Tulong! Tulungan niyo ako, tita! Tulungan mo ako! Huminahon ka lang, Mila. Huwag kang matakot. Ha? Sino ka? Bakit alam mo ang pangalan ko? Paano ka nakapasok dito sa bahay namin? Diyan ka lang. Huwag kang lalapit sa akin. Sinabi kasi sa akin ni Manang Carmen. Ako si Emma. Nangungupahan ako ng kwarto dito sa inyo. Kalilipat ko lang dito kanina. Totoo ba yung sinasabi mo? Hindi ka ba talaga multo? Oo, nagsasabi ako ng totoo, Mila. Hindi ako multo. Natakot ba kita? Ano ba sa tingin mo? Grabe, parang nabawasan ng ilang taon ng buhay ko sa takot. Ang lakas pa nga ng kabog ng dibdib ko hanggang ngayon. Hihimatayin pa yata ako. Pasensya ka na, Day. Hindi ko naman alam na matatakutin ka pala. Sino ba namang hindi matatakot sa'yo? Bigla ka nalang sumulpot sa dilim. Tignan mo nga yung itsura mo. Pagkahaba-haba ba naman ang buhok mo? Tapos nakasuot ka pa ng puti. Tapos hindi ka pa nagsasalita. Kahit yata sino, mapapasigaw sa takot. Pasensya ka na talaga, Mila. Hindi ko naman sinasadya. Ano pa ba kasing ginagawa mo? Ba't hindi ka pa natutulog? Anong oras na? Kukuha lang sana ako ng tubig. Hindi kasi ako makatulog eh. Naninibago kasi yata ako dito. Bakit, Day? Anong problema? Narinig kitang sumisigaw kaya dali-dali akong bumaba. Natakot talaga ako. Akala ko kung ano na nangyari sa'yo. Ayos ka lang ba? Pasensya na kayo, tita. Inatakot lang po kasi ako talaga dito kay Emma. Kayo naman po kasi, bakit hindi nyo man lang pinaalam sa akin na naghahanap pala kayo ng uupa sa bahay? Muntik na po talaga ako maihi sa takot ko kanina. Akala ko po talaga, minumulto na tayo dito. Sasabihin ko naman talaga sa'yo. Kaso alam ko naman pagod ka sa trabaho, kaya hindi pa ako nakahanap ng tiyempo para kausapin ka. Sus, kunwari pa kayo. Ang sabihin niyo
nakalimutan niyo na pong sabihin. Nag-uulyanin na kasi kayo. Hindi ba tama ako? Tignan mo tong batang to. Pinagmukha mo pa akong sinungaling. Bakit ano bang akala mo sa akin matanda na? Hindi ko yun nakalimutan. Sasabihin ko naman talaga sa'yo yun. O bakit ganyan ka makatingin? Hindi ka talaga naniniwala ano? Gusto mo yatang makatikim ng kurot sa singit eh. Kayo naman hindi naman kayo mabiro. Niloloko ko lang kayo. Hindi na kayo nasanay sa akin. Tsaka, ayos lang po kahit na hindi nyo na ipaalam sa akin ang plano nyo. Eh kayo naman tong may-ari ng bahay eh. Nakikituloy nga lang po ako dito ng libre. Hindi nyo na po obligasyon nyo na sabihin sa akin. Mabuti kung ganon. Akala ko kasi nagrereklamo ka. Naisip ko kasing paupahan yung kwarto ni Rosa dahil nakatenga lang naman. At para na rin may dagdag akong pagkakakitaan. Huwag kang mag-alala, mabait naman tong si Emma. Galing pa kasi tong Iloilo eh. Siya na lang daw ang inaasahan ng pamilya niya, kaya kailangan niya magsipag sa trabaho. Wala naman siyang reklamo sa lahat ng patakaran ko, kaya alam kong madali mo lang siyang makakasundo. Wala namang pong problema sa akin. Kung tutusin, pabor pa nga sa akin na nandito siya eh. Dahil may makakatulong na akong maglinis. Salamat Inday ha. Pasensya ka na talaga kanina. Ano bang pwede kong gawin para makabawi sa'yo? Hindi, wag mo nang isipin yun. Lahat naman nagkakamali. Basta wag mo na lang uulitin sa susunod ha. Oo, pangako yan. Hindi na talaga yun mauulit. Naging maayos naman ang pagtira sa amin ni Emma noon. Marunong kasi siyang makisama. Pasipag siya. Lagi siyang tumutulong sa mga gawain sa bahay. Hindi rin siya mareklamo. At lalong hindi siya pasaway. Ayos na sana ang lahat. Kaso may ilang ugali lang siya na mahirap maintindihan. Naalala ko pa nga ng gusto ang nangyari isang gabi. Bala ko noong manood ng drama sa telebisyon, kaya pumunta ako ng sala. Nadatnan ko naman noon si Emma na nakaupo at nagsusuklay ng buhok niya. Naisip kong kausapin siya noon para mas makilala ko siya. Day, maalaga ka talaga sa buhok mo ano? Napapansin ko kasi nitong mga nakarang araw na lagi mo talagang sinusuklay ng mabuti ang buhok mo. Tapos minsan, inaabot ka pa yata ng oras sa kasusuklay mo. Oo, Day. Importante kasi sa akin na maganda ang buhok ko eh. Kaya talagang iniingatan ko to. Bakit, Day? May problema ba? Hindi, wala naman. Eh nakakatuwa nga eh. Teka, ano nga mo yun? Hindi ba parang may mabaho? Ha? Ano bang sinasabi mo? Hindi mo ba naaamoy yun? Hindi ba parang may mabaho? Parang amoy patay na daga. Nasaan kaya yun? Teka, parang dito nang gagaling ang amoy ah. Sandali, titingnan ko lang. Anong ginagawa mo dyan, Day? Ano ba yung sinisilip-silip mo dyan sa ilalim ng upuan? Eh baka kasi may kung anong madumi dito na pinanggagalingan ng amoy na yun. Hindi talaga magandang amoy eh. Hindi ka ba nababahuan? Hindi naman. Wala naman ako naaamoy na kung ano. Sigurado ka ba? Hindi eh, meron talaga. Ayan nga naaamoy ko. Hindi ako pwedeng magkamali. Meron talagang kung anong mabaho dito. Paano naman nangyari yun? Eh naglinis naman tayo kanina. Nilinis naman natin na mabuti tong sala. Ewan ko, Day. Tulungan mo na lang ako. Hanapin natin. Kailangan maalisan natin yun. Baka mamaya magkasakit pa tayo dahil doon. Pasensya ka na, Day. Meron pa kasi akong dapat gawin eh. Kailangan ko na kasing matapos yon. Sige babalik na ako sa kwarto ko. Teka, sandali lang. Parang naamoy ko na dyan sa banda mo galing eh. Parang malapit nga dyan. Ano ba yung ginagawa mo, Day? Ang gulo-gulo mo naman eh. Oh, bakit naman ako ang inaamoy mo? Teka, bakit ka nakatingin sa akin? Teka lang,
Bakit parang ikaw yata ang naaamoy ko? Ikaw ba yun, Day? Bakit naman ganyan ang amoy mo, Emma? Ano kasi, meron kasi ako nilalagay sa buhok ko para kumintab to at gumanda. Medyo hindi nga lang maganda ang amoy. Dahil siguro nga sa sangkap nun. Yun siguro ang naaamoy mo. Ba't mo naman kailangan gumamit ng ganun? Baka pwede namang itigil mo na lang. Maganda naman ang buhok mo ah. Hindi kasi talaga maganda ang amoy nun. Masakit sa ilong. Hindi ka ba nasusuka sa amoy nun? Pasensya ka na, Day ha. Hindi kasi pwede eh. Ano kasi yun? Parang gamot. Oo, yun nga. Gamot yun sa buhok ko. Pag hindi kasi ako gumamit nun, maglalagas ang buhok ko. Kailangan ko kasi talagang gumamit nun. Kaya tinitiis ko na lang ang amoy. Baka meron namang ibang gamot na para dyan. Yung hindi maamoy pero mabisa pa rin. Wala eh. Sumubok na ako ng ibang gamot dati. Pero hindi talaga maganda ang resulta. Yung gamot lang talaga na yun ang gumagana sa buhok ko. Kaya hindi ko pinapalitan. Ganito na lang. Samahan na lang kita bukas. Pumunta tayo ng butika. Magtatanong-tanong tayo. Sigurado naman ako na… Bakit ba ang tigas-tigas ng ulo mo ha? Sinabi ko na nga sa'yo na hindi pwede. Pero ipinagpipilitan mo pa rin ang gusto mo. Bakit ba mas marunong ka pa sa akin, Mila? Pasensya ka na, Day. Hindi ko naman intensyon na magmarunong eh. Gusto ko lang naman sanang tulungan ka dyan sa problema mo. Hindi ka naman nakakatulong eh. Nakakainis ka, alam mo ba yun? Yan kasi ang hirap sa'yo eh. Akala mo sobrang galing mo. Akala mo ikaw lagi ang tama. Ang taas kasi ng tingin mo sa sarili mo. Diyan ka lang nga. Nagulat talaga ako sa inasta ni Emma. Noon ko lamang siya nakita magalit ng ganoon. Ang sama niyang makadingin. Para bang balak niya akong sipain. Inintindi ko na lamang siya. Tutal kasalanan ko naman talaga. Pero simula lang pala yun nang marami pa namin magiging problema. Sa paglipas kasi ng mga araw, ay marami pang nangyari na lubha talagang nakapagtataka. Naaalala ko pa ang naranasan ko isang gabi. Hindi ako makatulog ng mga oras na yon. Pasado 12:00 na noon nang makarinig ako ng kumalabog sa kusina namin. Medyo malakas ang nalikhang tunog na yon. Kaya kaagad akong bumangon para tignan kung ano bang nangyari. Pero habang papalapit ako sa kusina, ay bigla na lang ako nakaramdam ng hindi maganda. Nanlamig talaga ang buong katawan ko noon at para akong nanghina. Parang nararamdaman ko kasi na may masamang mangyayari anumang sandali. Pero nilakasan ko pa rin ang loob ko at itinuloy ang bala ko. Papasok na sana ako sa kusina noon. Pero hindi ko na nagawa. Nanigas na kasi ako sa matinding takot. Kitang-kita kasi ng mga mata ko ang isang malahalimaw na anino na galing mula sa kusina. Dahil doon ay napatakbo ko sa kwarto ng tita ko. Tita! Tita, buksan niyo po ang pinto! Tita, pakiusap po! Tita, buksan niyo po to! Sige na! Ano nangyari, Day? Bakit ka sumisigaw? Anong problema? Bakit parang takot na takot ka? Namumutla ka oh. Ayos ka lang ba? Tita! Tita, may halimaw po! Nakita ko po! Ano ka mo? Wala naman ako maintindihan dyan sa mga sinasabi mo. Para ka naman batang bulol. Huminahon ka nga muna. Saka mo sabihin sa akin kung ano ba ang nangyari. May nakita po akong halimaw dun sa kusina. Nakita ko po yung anino niya na nakatayo. Tapos yung buhok niya, nakataas. Tapos bigla na lang humahaba. Tapos gumagalaw pa po para pong sumasayaw sa hangin. Parang may sarili pong buhay yung buhok niya. Sus, Ginoo! Ikaw ba, Day, nababaliw na? Baka naman nag-a-addict ka na ah. Ano ba yung mga pinagsasabi mong bata ka? Tita naman maniwala po kayo sa akin. Kitang-kita ko po yun ng mga mata ko. Nakita ko po talaga yung halimaw.
Nakakatakot po talaga. Ang hirap naman kasing paniwalaan ng mga sinasabi mo. May halimaw na humahaba ang buhok? Ano ba namang klase yun? Paano naman mangyayari yun? Tsaka paano magkakaroon ng halimaw dito Matagal na akong nakatira dito. Hindi ko po alam. Basta sigurado po ako sa nakita ko. Nandun po talaga yung halimaw. Ano pong gagawin natin, tita? Ano pong gagawin natin? Halika, samahan mo ko. Ituro mo sa akin kung saan mo nakita ang sinasabi mo. Tita naman hindi po ba kayo nakikinig sa sinasabi ko? May nakakatakot po na nilalang doon. Paano kung may gawin sa atin yun? Paano kung bigla na lang tayong atakihin? Ikaw, Day, kung ano-ano na lang ang naiisip mo. Halika na nga, pumunta na tayo doon para makita na natin kung ano ba talaga yon. Tita, sigurado po ba talaga kayo sa balak nyo? Masama po kasi talaga ang kutob ko dito Tita, huwag na po tayong tumuloy. Mabuti pa po siguro kung humingi na lang tayo ng tulong. Tumigil ka nga. Mga abala ka pa ng kapitbahay Alam mo naman ang ugali ng mga yan. Halika na, dalian mo. Huwag kang ang babagal-bagal dyan. Para ka naman pagong Tita, huwag po. Please, makinig po kayo sa akin. Huwag po kayong tumuloy. Tita naman Ba't pang tigas-tigas ng ulo nyo? Oh, nasa na yung sinasabi mo, Day? Wala namang kahit ano dito. Saan dyan? Nandyan po siya. Malapit sa lamesa. Mag-iingat po kayo. Wala nga. Kahit nga saan tinignan ko na. Pero wala naman akong makita. Halika kasi dito para maniwala ka. O ayan, tingnan mo. Bakit ganun? Nandito lang dapat yun maniwala po kayo sa akin. Nakita ko po talaga yung halimaw. Hindi po ako pwedeng magkamali. Saan na nagpunta? Bakit wala naman dito? Hindi ko po alam. Ay, ikaw talagang bata ka. Tinakot mo talaga ako, grabe ka. Buti na lang at wala akong sakit sa puso, kundi namatay na ako sa nerbiyos. Pero tita, nakita ko po talaga yung halimaw. Sigurado po ako. Nandito po talaga yun kanina. Hindi po ako nagbibiro. Namalikmata ka lang siguro. O di kaya pagod ka. Kaya kung ano-ano na lang ang nakikita mo. Paano ba naman? Sub-sub ka kasi sa trabaho nitong mga nakaraang araw. Mabuti pa siguro kung magpahinga ka na at malalim na rin ang gabi. Siguro nga po. Hindi pa natapos doon ang mga kakaibang nangyayari. Ilang gabi lang kasi buhat ng insidenteng yon ay may naganap na namang nakakabahalang pangyayari. 10 oras din ng gabi ng mga sandaling yon nang bigla ko magising dahil sa mga kakaibang ingay na aking narinig. Kaya kaagad akong bumaba para tignan kung saan nanggagaling ang ingay na yon. Paglabas ko pa lamang ay napansin ko na ang mga bakas ng mga paa sa lupa. Papunta yon sa likod ng bahay. Kaya naisip kong sundan na. Noong una ay wala naman akong napansing kakaiba. Pero ilang sandali lamang ay nakarinig ako ng kakaibang mga ungol. Kinilabutan ako sa narinig ko. Nagtayuan pa ang lahat ng balahibo ko sa katawan. Ang bilis na rin ang kabog ng dibdib ko noon. Lalo pang nadagdagan ang takot ko nang may marinig akong kumaluskos na parang galing sa damuhan. Parang may kung anong nagtatago roon. Hindi ko na alam kung anong pumasok sa isip ko, pero lumapit pa rin ako para tignan. Nanlaki na lang ang mga mata ko sa nakita ko roon. Ikaw ba yan, Emma? Diyos ko, tinakot mo na naman ako. Ikaw lang pala. Akala ko naman kung ano na. Pasensya ka na, Day. Hindi kita sinasadyang takutin. Ba't hindi ka pa natutulog? Ano pa bang ginagawa mo dito sa labas ng ganitong oras? Tsaka, anong ginagawa mo dyan sa damuhan? Ba't para yatang nagtatapos
nakatago ka dyan? Hindi naman, may hinahanap lang ako dito. Nahulog ko kasi kanina ang gamit ko. Kanina ko pa nga hinahanap pero hindi ko pa rin makita. Ganun ba? Tulungan na kitang maghanap. Ano bang klaseng gamit yung nawala mo? Naku, hindi na. Maaabala ka pa. Hindi rin naman yun mahalaga. Hayaan mo na lang. Papalitan ko na lang siguro ng bago. Kung yan ang gusto mo. Ikaw, ano palang ginagawa mo rin dito? Tsaka bakit gising ka pa? Hindi kasi ako makatulog. Tapos parang may narinig akong kakaibang tunog. Hindi ko masabi. Ngayon pa lang yata ako nakarinig ng ganun. Parang umuungol yun na kung ano. Ha? Sigurado ka ba dyan sa sinasabi mo, Day? Parang wala naman ako narinig na ganun. Wala. Wala talaga kahit ano. Sigurado ka? Oo. Kung meron di sana narinig ko na yun. Tsaka wala din naman ako napansin dito na pwedeng gumawa ng tunog na sinasabi mo. Paano nangyari yun? Sigurado naman ako sa mga narinig ko, Emma. Meron talagang kung ano dito sa labas kanina. Baka guni-guni mo lang siguro. Hindi ba nga marami kang ginagawa sa trabaho? Tapos hindi rin magandang pakiramdam mo nitong mga nakaraang araw. Hindi. Hindi naman ako pagod. Narinig ko talaga yun. Baka may kung anong hayop siguro na napadaan dito kanina. Tapos nakaalis na. O di kaya hangin lang ang naririnig mo. Huwag mo nang isipin yun. Sigurado naman ako na wala lang yun. May punto naman si Eva, kaya nakinig na lamang ako sa kanya. Pero kahit anong gawin ko, ay hindi ko pa rin maalis sa isip ko ang mga nangyaring yun. Hindi ko rin alam kung bakit, pero hindi talaga maganda ang pakiramdam ko sa mga tunog na yun. Nang sumunod na mga araw naman, ay marami pang mga kakaibang mga bagay ang naranasan ko. Isang araw, gabi na ako natapos sa trabaho noon dahil sa dami ng pinapagawa sa akin. Wala na akong masakyan doon, kaya naglakad na lamang ako pauwi. Hindi naman gaanong malayo ang bahay ng tita ko mula sa pinagtatrabahuhan ko at pwede naman talagang lakarin. Ayos lang din naman sa akin yun. Ang kaso lamang, wala na rin katao-tao sa daan ng mga oras na yun. Hindi ko tuloy maiwasang kabahan, lalo na't medyo madalim pa naman sa kalsada. Mabilis akong naglalakad noon nang may mapansin akong tao. Hindi ko alam kung nababaliw na ba yun o sobrang yamang lamang. Naglalakad kasi siya sa gitna ng kalsada. Napansin ko na ang bilis-bilis niyang maglakad. Para bang wala siyang kinatatakutan. Napagtanto ko na isa pala siyang babae. Bukod kasi sa balingkinita nitong katawan, ay ubod din ang haba ng buhok nito at halos matakpan pa ang buo niyang mukha. Hindi ko alam kung bakit kababae niyang tao ay ganun siya kung kumilos. Pero lalo kong nagtaka nang sandaling mapalapit siya sa akin. Napansin ko kasi na sobrang itim pala ng balat niya. Parang hindi na yon normal. Nakita ko rin na parang ang hahaba at ang tutulis ng kanyang mga kuko. Nakaramdam bigla ako ng takot. Hindi na ako nakagalaw sa kinatatayuan ko. Nakatingin na lamang ako sa kanya habang unti-unti siyang lumalapit sa akin. Pero laking pasasalamat ko kasi nilagpasan lamang niya ako. Nanginginig ang katawan ko sa takot habang nakatingin ako sa babaeng palayo. Kaya kinabukasan pagkatapos ko sa trabaho, ay agad kong hinanap ang kakilala kong tanod para ikwento sa kanya ang nangyari. Naabutan ko siyang nakatambay sa tindahan noon. Manong, pwede ko po ba kayong makausap? Kahit sandali lang? Oh, ikaw na naman. Ano na naman nangyari sa'yo, Day? Hulaan ko. May nakaaway ka na namang driver dahil sa pamasahe, no? Hindi po, Manong. Yung mga driver naman kasi dito sa atin, sobra-sobra kung maningil. Kala mo naman may aircon ang sasakyan nila. Kung hindi, siguro may nakagalit ka.
Sinabihan ka na naman na inagaw mo ang boyfriend nila. Naku, hindi po. Hindi po totoo yung sinasabi ng mga yun. Wala po akong inaagaw. Tsaka bakit ko naman aagawin ng boyfriend? Mukha namang paang mga yun. Kung ganun pala, anong problema? Magtatanong lang po sana ako kung may kilala kayo na bagong lipat dito sa atin na mahaba ang buhok tapos maitim ang balat. Parang wala naman. Bakit mo naman ay tanong? May nakasalubong po kasi ako sa daan kagabi. Kakaiba po kasi ang kilos nun. Parang wala po yata sa sarili niya. Baka mamaya kasi, baka palakit pa yun ng kung sino. Ganun ba? Huwag ka mag-alala. At aalamin namin kagad kung sino yun. Babalita na lang kita. Marami pong salamat, Manong. Sige po, mauuna na ako. Teka lang, sandali lang. Munti ko na makalimutang sabihin sa'yo. Kailangan mo pa namang malaman to. Kasi minsan gabi ka na nakakauwi. Bakit po, Manong? Tungkol po ba saan yan? Alam mo kasi, nitong mga nakarang araw, may mga kababaryo kasi tayong nawawala. Nagpapaalam lang daw sila na may pupuntahan. Pero hindi na sila bumabalik. Hanggang ngayon nga hindi pa rin sila nakikita . Bakit po? Ano po sa tingin niyo ang dahilan? Huwag ka munang maingay hanggat hindi pa kami nakakasiguro. Ang hinala kasi namin, baka may mga dumukot na sa kanila. Tapos dinala sila kung saan. Kaya ikaw, Day, mag-iingat ka. Lalo at babae ka pa naman. Talaga po? Nakakatakot naman po. Sige, Manong, tatandaan ko po yung sinabi niyo. Nakakabahala talaga ang mga sinabi sa akin ni Manong. Kung tama kasi ang hinala nila, ay malamang sa malamang napatay na mga taong yun. Pag-uwi ko sa bahay namin, ay kaagad kong ipinaalam sa tita ko ang lahat ng mga nalaman ko. Teka, totoo ba yung sinasabi mo, Day? May mga kumukuha na naman ng tao dito sa atin? Iyon po ang sabi sa akin ni Manong. Bakit po ta? Nangyari na po ba to dati? Maraming beses na. Bata pa lang ako . Uso na ang mga kwentong yan. Sabi pa nga ng matatanda may puting sasakyan daw na kumukuha ng mga tao, lalo na ng mga bata. Kinukuha daw kasi nila ang mga laman loob ng mga yon para gawing pampatibay sa mga gusali. Naalala ko, di ba may ginagawa ngayon tulay dyan sa kabilang bayan? Doon siguro nila dinadala ang mga dinudukot nila. Pero hindi pa naman daw po sila sigurado. Baka daw kasi naglayas lang yung mga nawawala. Kahit na ba? Ginagabi pa naman kayo ng uwi ko minsan. Mas maigi pa rin kung mag-iingat kayo. Lalo na yun si Emma. Naku, naiinis pa naman ako sa babaeng yun. Ha? Bakit po? Ano po bang problema kay Emma? Nitong mga nakaraang gabi kasi, napapansin kong umaalis pa yan kahit 10 oras na. Totoo ba yan, ta? Ano naman po kayang ginagawa ni Emma? Saan po kaya siya pumupunta? Nasabi niya po ba sa inyo? Hindi. Kinausap ko na rin siya tungkol doon. Pero ayaw niya namang sabihin. Ano pa bang gagawin niya? Di syempre gaya rin sa mga kabataan ngayon. Kumekerengkeng. Siguro pinupuntahan niya ang bahay ng boyfriend niya at gumagawa sila ng milagro. Ay nako, kala ko pa naman matino yan. Pero mukhang sakit din pala sa ulo. Hindi naman po siguro. Mabait naman po si Emma . May iba naman po siguro siyang dahilan. Anong hindi? Gawain ba ng mabait na taong ginagawa niya? Ano pa ba ang dahilan niya kundi nagbubulakbol at nakikipaglandian yan? Mabuti pa po siguro kung kausapin ko na lang siya para po masabi ko na rin sa kanya ang mga nangyayari sa lugar natin. Ay nako, mabuti pa nga. Nandun siya sa kwarto niya. Kanina pa siya nandun, hindi pa rin lumalabas. Kanina ko pa nga niyayayang kumain pero parang walang naririnig. Saka lang yan lalabas pag 10 oras na para tumakas. Hindi na ako nag-aksaya ng panahon at dali-daling pinuntahan si Emma sa kwarto niya. Kaagad naman akong kumatok at gaya ng sinabi ni tita ay wala ngang sumasagot.
Paulit-ulit ko pa siyang kinakatok pero wala talagang nangyayari. Napansin ko naman na hindi pala nakasarado ang pintuan niya. Kaya hindi na ako nagdalawang isip na pumasok sa loob. Nakita ko si Eva, nakaupo siya sa isang sulok ng kwarto niya. Nakayuko siya doon, kaya natakpan ng makapal niyang buhok ang buo niyang mukha. Sinubukan ko pa siyang kausapin, pero wala talaga. Ni hindi nga siya gumagalaw. Para siyang nanigas sa pwesto niya. Nagtaka na nga ako doon, kaya kagad-kagad ko siyang nilapitan. Hinawakan ko siya sa braso niya at laking gulat ko dalang lamig-lamig noon. Nag-alala na ako, kaya naisip ko pang ang galawin ang katawan niya. Pero wala pa ring nangyari. Sinubukan ko namang iangat ang ulo niya at doon ako nakaramdam ng matinding kaba. Kitang-kita ko kasi ang mga mata ni Eva. Nanlalaki at ang itim-itim. Nakakatakot talaga ang itsura noon. Para bang hindi yun mata ng isang tao. Napansin ko rin na tulala siya ng mga sandaling yun. Parang ang wala siyang malay. Natatakot man ako, pero pilit ko pa rin niyugyug ang katawan niya. Nang walang ano-ano'y gumalaw ang kanyang mga mata at lumingon siya sa akin. Dahilan para ako'y magulat. Sus, Ginoo ko! Tinakot mo na naman ako, Emma. Akala ko kung ano na ang nangyari sa'yo. Hindi ka kasi nagsasalita eh. Ayos ka lang ba? Teka, ba't ganyan ka naman kung makatingin? Ba't mo naman ako pinandidilatan? Ano sa tingin mong ginagawa mo, ha? Bakit ka nandito sa kwarto ko? Anong karapatan mong pumasok dito? Pasensya ka na, Emma. Hindi ka kasi sumasagot eh. Nakabukas naman ang pinto kaya naisip ko. Ikaw, may taglay kang kabastusan, no? Sinabi ko bang pa pwede kang pumasok dito? Hindi ka marunong rumespeto eh. Hindi ko naman sinasadya. Nag-aalala lang talaga ako sa'yo. Wala akong intensyon na mabastos ka. Alam mo ba ang pinakaayaw ko sa lahat? Yung mga taong makakapal ang mukha. Yung mga taong hindi iniisip ang nararamdaman ng iba. Yung mga taong mahilig mangialam. Hindi ba't sobrang nakakainis ang mga ganong klaseng tao? Kala nila kung sino sila. Pasensya ka na talaga, Emma. Hayaan mo, hindi ko na talaga uulitin. Sige na, umalis ka na. Umiinit lang ang ulo ko dahil sa'yo. Kitang-kita ko sa mukha niya ang pagkairita. Hindi ko naman siya masisisi dahil hindi ko talaga maiwasan ang pakialaman siya. Naisip ko na hindi na ituloy ang sadya ko noon. Imbis kasi na maayos ang sitwasyon, ay baka lalo lamang gumulo. Kaya minabuti ko na lamang na umiwas muna at hayaan siyang huminahon. Kaso lamang ng mga panahong yun, ay lalo namang lumala ang mga nangyayari sa lugar namin. Isang beses nga, nang mapadaan ako sa isang bakanteng lote, ay nadatnan ko na maraming tao at nagkukumpulan doon. Nakakita rin ako ng mga tanod at mga pulis na naroon. Hindi ko na tuloy naiwasan na lumapit at alamin kung ano ang nangyayari. Habang papalapit ako, ay naririnig ko ang mga tao roon na nagbubulungan. Parang alalang-alala sila at takot na takot. Mukhang hindi lang pala simpleng bagay ang nangyari roon. Hindi nga ako nagkamali. Nanlaki ang mga mata ko. Hindi ako makapaniwala sa natunghayan ko. Manong, ano pong nangyari sa kanya? Bakit ganun ang itsura niya? Nakakatakot po. Para po siyang natuyot na parang dahon. Hindi pa namin alam, Day. Kanina lang kasi namin nakita ang bangkay dyan eh. Nung makita namin, ganyan na rin ang itsura niyan. Pero paano naman kaya nangyari yan? Parang sobrang tagal na pong namatay ng tao sa itsura niya. Hindi pa namin alam. Wala pa naman kasi makapagsabi kung sino ang pwedeng gumawa niyan eh. May mga kabaryo tayo na unang nakakita sa kanya. Pero wala naman daw silang narinig o napansin na kakaiba. Pero ang hinala namin,
Baka may kung sino lang ang gumawa daw niyan para panakot sa mga tao. Parang ang hirap naman po yatang paniwalaan ang sinasabi nyo. Parang meron po kasi talagang mali dito eh. Ha? Anong ibig mo sabihin, Inday? Eh hindi po ba kayo nagtataka? Tignan nyo po, wala nang natira sa katawan niya. Parang hinigop at pinigang katawan niya hanggang sa matuyot at mangulubot. Tingnan niyo ang kulay ng balat niya. Sobra pang nangingitim. Masama po talaga ang kutob ko. Parang may nangyari po talaga dito na hindi normal. Parang hindi po taong gumawa nito eh. Ha? Eh kung hindi tao, ano naman kaya ang pwedeng gumawa nito? Hindi ko po alam. Wala po ba talagang nakakaalam sa kung sino ang gumawa nito? Wala eh. Nagtatanong-tanong na kami. Pero wala pa rin kaming nalalaman. Eh ano pong balak niyo, Manong? May paraan po ba para malaman natin ang totoo? Hindi pa rin naman kami titigil. Itutuloy pa rin namin ang investigasyon. Pero hindi yung magiging madali. Hindi kasi pangkaraniwan ang nangyari dito. Hindi nga namin alam kung saan kami magsisimula eh. Ngayon lang yata nangyari ito eh. Kahit isang palatandaan nga na naganap dito eh, wala. Pero habang nag-iimbestiga kami, pinapayuhan namin ang lahat na mag-iingat. Lalo na't wala namang makapagsabi kung ano ba talaga ang nangyari. Pero parang hindi naman yun sineryoso ng mga tao sa amin. Marami pa rin mga taong lumalabas sa gabi na para bang walang nangyari. Wala nga silang takot na tumambay sa mga kanto o di kay gumala sa kung saan saan. Para bang hindi sila naaapektuhan sa insidente. Marami rin kasi talaga sa amin ang matitigas ang ulo, lalong-lalo na ang mga kabataan. Pero minabuti ko pa rin na mag-ingat. Kaso sa kabila ng mga ginagawa ko, ay hindi ko pa rin naiwasan ang panganib. Hindi ko talaga makakalimutan ang nangyari sa akin noon. Nang gabing yun kasi, marami akong tinapos sa trabaho sa opisina, kaya ginabi na naman ako sa pag-uwi. Pasado 8:00 na yun ng gabi at wala nang sasakyan sa kalsada. Napilitan na naman akong maglakad mag-isa. Nagmamadali na ako noon. Nang walang anunoy, nakarinig ako ng parang taong sumisigaw. Parang may humihingi ng tulong. Hindi na ako nag-isip noon at hinanap ang pinanggagalingan ng sigaw. Laking gulat ko sa aking natunghaya na meron kasing isang binata na parang lumilipad sa hangin. Kitang-kita ko rin ang isang tila babae na nasa gitna ng daan. Malago, makapal at sobrang haba ng buhok niya na parang namamalikmata ako sa mga nakikita ko. Ayoko mang maliwala pero kitang-kita kong nakapulupot ang buhok ng babae sa mga kamay at paa ng binata. Habang iniaangat ang katawan nito ng mataas sa hangin. Lalo pa akong nagulat sa mga sumunod na nangyari. Bigla-bigla na naman kasing humaba ang buhok ng babae at nagdire-diretso sa binata. Kitang-kita ko kung paano pumasok sa bunganga nito ang napakakapal na buhok. Unti-unti namang namayat ang binata hanggang sa tuluyan ng lumiit at matuyot ang buo niyang katawan. Sa puntong yon ay dahan-dahan nang umatras ang buhok ng babae at nagbalik sa normal. Sobra talaga akong kinilabutan noon. Hindi ko na nga maikilo sa mga pako sa sobrang takot ng mga oras na yon. Doble pa ang naging takot ko nang bigla na lamang lumingon ng babae sa akin. Sobrang itim ng balat niya, matulis sa mga kuko. Pero ang nagbigay talaga ng matinding takot sa akin ay ang pulang-pula niyang mga mata. Hindi siya tao. Sigurado ako noon sa pagkakataong yun ay sinubukan ko ng tumakbo dahil tiyak na papatayin niya ako. Paglingon ko ay nakita ko siyang sinusundan niya ako. Ganun na nga lang ang takot ko. Binilisan ko pa ang aking pagtakbo hanggang sa mapasigaw na lamang ako dahil biglang may humatak sa akin. Saklolo! Tulungan niyo po ako! Ayoko pa pong mamatay! Parang awa niyo na tulungan niyo ako! Hoy, Day! Huminahon ka lang!
Ako to si Emma. Huminahon ka muna, tumingin ka sa akin. Day, ikaw pala! Diyos ko po, salamat naman. Akala ko talaga kung sino nang humila sa akin. Natakot talaga ako. Ang lakas-lakas pa nga ng kabog ng dibdib ko. Buti na lang at ikaw ang nakakita sa akin. Mabuti na lang talaga. Ayos ka lang ba? Ano ba nangyari sa'yo, ha? Ba't parang takot na takot ka? Tsaka ko na ipapaliwanag. Mabuti pa kumilas na muna tayo. Umalis na tayo dito. Sige na. Teka, sandali lang, Day. Ba't tayo tumatakbo? Ano ba talaga kasi nangyari? May humahabol kasi sa akin eh. Masama siyang nilalang. Isa yung halimaw. Balak akong patayin nun, Day. Kaya kailangan na nating umalis. Baka maabutan tayo nun eh. Tara na! Ha? Anong sinasabi mo? Anong halimaw? Paano nangyari yun? Kumalma ka nga muna. Maniwala ka sa akin, Day. Kitang-kita talaga yun ng mga mata ko. Sobrang nakakapangilabot. May sa demonyo yata ang nilalang na yun. Nasaan yung halimaw na sinasabi mo? Parang wala naman ako nakita. Hindi ko alam. Pero masama pa rin talaga ang kutob ko eh. Baka mamaya nasa malapit lang yun. Baka mamaya bigla-bigla na lang tayong atakihin nun. Huminahon ka lang, Inday. Wala naman ako napansin na kung ano kanina. Siguro natakasan mo na kung ano man yung humahabol sa'yo. Huwag ka na mag-alala. Diyos ko po. Takot na takot ako, Day. Hindi ko talaga alam ang gagawin ko kanina. Ang akala ko talaga, mamamatay na ako. Alam mo, hindi ko maintindihan. Sabihin mo nga sa akin ang nangyari. Bakit ka ba hinahabol nun? Bakit ka niya gustong patayin? Anong dahilan? Hindi ka maniniwala. May nakita kasi akong babae kanina eh. Pero hindi siya ordinaryong tao. Sobrang sama niya. Pinatay niya yung lalaki. Kitang-kita ko lahat na nangyari. Malakas ang kutob ko na siya ang may kagagawan sa mga nangyayari dito sa lugar natin. Ha? Totoo ba yung sinasabi mo? Paano nangyari yun? Kilala mo ko, Day. Hindi ako magbibiro lalo na sa ganitong mga bagay. Nakita ko talaga ang taong yun nang patayin niya ang lalaki. Napapagalaw niya kasi ang buhok niya eh. Bigla-bigla na lang yung humahaba. Diyos ko po, parang ako na nga ang isusunod niya. Yung mga tingin niya kasi sa akin, punong-puno ng galit. Balak niya talaga akong patayin kanina. Sigurado ako dun. Nakilala mo ba kung sino ang sinasabi mo? May ituturo mo ba kung sino siya? Hindi normal ang itsura niya. Hindi siya mukhang tao. Hindi ko talaga siya nakilala. Ikaw kasi, ano pa ba kasing ginagawa mo rito? Hindi mo ba alam kung anong oras na? Alam mo namang delikado na dito sa lugar natin. Hindi sana mangyayari to kung hindi ka naging pabaya eh. Kasalanan mo. Hindi ko naman sinasadya eh. Meron lang kasi akong kinailangang tapusin. Hindi ko naman alam na ganito palang mangyayari sa akin. Kung alam ko lang, mas ingat sana ako. Mabuti na lang talaga at natakasan mo ang halimaw na yon. Maswerte ka rin at wala naman nangyari sa iyong masama. Sa susunod kasi mag-ingat ka. Tingnan mo ang muntik nang mangyari sa'yo. Muntik ka na mapahamak. Oo, tama ka. Hanggang ngayon nga takot na takot pa rin ako eh. Mabuti na lang at nakita kita kaya kahit papano, nabawasan ang kaba ko. Ano palang ginagawa mo dito? Day, ba't parang yata hindi ka makasagot? May pupuntahan lang sana akong kakilala. Nagkataon naman nakita kita. Nagtaka talaga ako sa kilos mo kaya hindi na ako nagdalawang isip na lapitan ka. Mabuti na lang din at walang nangyari sa akin na hindi maganda. Ganun ba? Teka, Day, tingnan mo yun. Hindi ba parang may mga tao dun? Parang namumukhaan ko sila. Tama sila nga ang mga tanod natin. Halika, puntahan natin sila. Hindi, wag. Bakit naman natin sila pupuntahan? Hihingi tayo ng tulong sa kanila. Tsaka kailangan ko rin sabihin sa kanila ang nangyari. Halika na. Teka, Day.
Bakit mo ko hinawakan? Bitiwan mo ko. Kailangan ko silang makausap. Sandali lang. Makinig ka muna sa sasabihin ko, ha? Ano pa bang sasabihin mo? Dapat na nilang malaman ang nangyari. Hindi na dapat tayo mag-aksaya ng panahon. Ano ba? Bitiwan mo na ako. Mag-isip ka nga muna. Hindi ka dapat nagpapadalos-dalos. Paano mo naman kukumbinsihin ng mga tanod? Wala ka namang hawak na ebidensya. Tapos hindi pa tayo sigurado sa kung ano ba talaga ang nangyari. Paano pag nagsumbong ka tapos mali ka pala? Ikaw pa ang mapapahamak niyan eh. O di kaya isipin nila na nababaliw ka na. Gusto mo ba talagang isipin ng mga tao na nasisiraan ka na ng ulo? Isang halimaw na may humahaba na buhok. Iisipin talaga nila na baliw ka. Pero nagsasabi ako ng totoo. Nakita ko talaga lahat ng nangyari. Hindi ba pagod ka rin itong mga nakaraang araw? Pwede kasing maapektuhan nun ang pag-iisip mo. Akala mo lang siguro halimaw ang nakita mo. Pero baka kung ano lang pala. Hindi naman ako tanga. Alam kong nakita ko. Sigurado ako doon. Hindi ka ba naniniwala sa akin? Mahirap kasi talagang paniwalaan ang sinasabi mo. Kailangan mo muna ng patunay para dyan. Anong gusto mong gawin ko? Hayaan na lang halimaw na yon? Ganun ba? Sa tingin ko mas mabuti kung mananahimik muna tayo. Baka nga mas mabuti kung hindi na tayo makialam eh. Kung sino man o ano man yung nakita mo, sigurado kung hindi yun biro. Parang mas maganda kung di na tayo madadamay doon. Naririnig mo bang sinasabi mo? Seryoso ka ba talaga dyan? Sa'yo na mismo nang galing. Di ba nga hindi ordinaryong nilalang ang taong yun? Sigurado akong katakot-takot na problema at gulo lang ang dadating kapag nakialam ka pa doon. Para sa kaligtasan mo, Day, mas mabuti kung hindi ka na makikialam. Manahimik ka na lang at kalimutan mo na lang ang nangyari. Hindi ko magagawa yan. Hindi ako tatahimik na lang dito habang pumapatay ang halimaw na yun ng mga inosenteng tao. Ay, sige. Pero mas mabuti kung maghihintay na muna tayo. Malaking desisyon tong gagawin mo, kaya kailangan mo munang pag-isipan ng paulit-ulit. Hindi! Kailangan mapigilan na siya sa lalong madaling panahon. Sasabihin ko na sa kanilang nalalaman ko. Bahala na kung anong isipin nila. Napakatigas talaga ng ulo mo, no? Bakit ba ayaw mo makinig? Aray, Day! Bakit ang higpit naman ang hawak mo sa akin? Nasasaktan ako! Bitiwan mo ako! Hindi kita bibitiwan hanggat hindi ka sumusunod sa gusto ko. Ano bang nangyayari sa'yo? Bakit naman ganyan ka makatingin sa akin? Bakit pinandidilatan mo ako ng mata? Ano bang problema mo? Huwag mo nang hintayin pa na magalit ako sa'yo, Day. Sinasabi ko sa'yo, hindi mo magugustuhan. Sundin mo na lang ang gusto ko kung ayaw mong magkasira tayo. Sige kung yan ang gusto mo. Kakaiba talaga ang kinikilos noon ni Emma. Natakot ako sa kanya, kaya napilitan na lamang ako na sumunod sa gusto niya. Mabuti na lamang at natigil naman ang mga nakakapangilabot na nangyayari sa lugar namin. Pero ng mga panahong yun naman, ay lalo pang naging kahina-hinala ang mga kilos ni Emma. Isang beses pa nga, naaktuhan ko siya na palabas na naman ng bahay. Hindi ko talaga alam kung anong ginagawa niya. Alam na nga niyang napakadelikadong lumabas sa gabi, pero patuloy pa rin niyang ginagawa. Nakita kong nagmamadali siyang lumabas. Hindi ko naman matim na pabayaan na lamang siya. Kaya agad ko pa rin siyang sinundan. Kaya lamang ay bigla na lamang siyang nawala. Hindi ko na alam kung saan siya nagpunta. Takang-taka nga ako doon. Pero hinanap ko pa rin siya hanggang sa makasalubong ko siya sa daan. Diyos ko po, Day! Ginulat mo na naman ako. Anong ginagawa mo dito? Sinusundan mo ba ako? Magsabi ka ng totoo. Ba't mo ginawa yon? Wala akong masamang intensyon. Nag-aalala lang kasi ako sa'yo. Bakit kasi lumalabas ka pa ng ganitong oras? Delikado na nga.
Saan ka ba pupunta? Ano ba kasing ginagawa mo at hindi mo na may pagpabukas? Ikaw ang dami mong tanong. Ang dami mong sinasabi. Bakit ba ang hilig mong mangialam? Dahil kaibigan mo ko. Siyempre matatakot ako na baka mapahamak ka. Hindi mo maaalis sa akin yun. Ano ba kasing ginagawa mo? Tumigil ka nga sa kaartehan mong yan. Hindi mo kailangan mag-alala sa akin. Kaya ko naman ang sarili ko. Kung ano man ang ginagawa ko, wala ka na ron. Naiintindihan mo? Bakit ba kasi hindi mo masabi sa akin ang tungkol doon? Ano ba kasing problema, ha? Sabihin mo naman sa akin at baka makatulong ako. Wala. Walang problema. Kung ano-ano lang yung naiisip mo. Hindi mo kailangan malaman ang tungkol doon. Hindi naman kita kaano-ano para alamin mo lahat ng kilos ko. Hindi ko rin kailangan ng tulong mo. Dahil may problema ka ba? Nakakapagtaka na kasi mga kinikilos mo nito mga nakarang araw. Hindi na kita maintindihan. Sabihin mo sa akin kung ano bang dahilan. Huwag ka nga makulit. Mabuti pa, umuwi ka na ngayon din. At huwag mo na ulit akong susundan. Sinisira mo lang ang gabi ko eh. Ano pa bang hinihintay mo? Umalis ka na. Hindi ako aalis hanggat hindi ka nagsasabi sa akin. May kakaiba kasi talaga sa iyo eh. Nararamdaman ko. Parang meron kang tinatago na kung ano. Dahil hindi ako mapapanatag hanggat hindi ko nalalaman ng totoo. Buisit ka. Talagang sinusubukan mo talaga ako. Dahil, anong ginagawa mo? Ayos ka lang ba? Huwag mo nga akong tingnan ng ganyan para bang may balak kang hindi maganda sa akin. Dahil itigil mo na nga rin pag-uungol mo niyan. Para ka namang aso eh. Dahil ano ka ba? Narinig mo ba ako? Teka, anong nangyayari sa'yo? Ba't parang kumakapal ang buhok mo? Umalis ka na. Alis na. Huwag ka na matigas ang ulo. Baka hindi pa ako makapagpigil sa'yo. Sobrang kakaiba talaga ang nangyari noon kaya dali-dali na akong umalis. Ganun na lamang talaga ang takot ko. Kaya nga nakauwi na ako ay kinikilabutan pa rin ako sa nangyari. Parang hindi ko na kasi kilala si Emma. Hindi ko talaga maalis sa isip ko ang mga nangyayari kay Emma. At nakakaapekto yon sa trabaho ko. Kinausap naman ako ng katrabaho ko noon. Sinabi ko sa kanya lahat ng bumabagabag sa akin. Inausap mo na ba si Emma tungkol dyan? Sinabi mo ba sa kanyang problema mo? Oo, ginawa ko na pero wala namang nangyayari eh. Nagmamatigas lang siya. Kung minsan nga magagalit pa siya sa akin. Hindi ko na talaga alam ang gagawin ko. Kala mo pa naman mabait yang si Emma. Pero mukhang hindi mo pala talaga siya kilala. Oo nga eh. Kala ko pa naman magkakasundo kami. Wala naman kaming problema nung una eh. Ewan ko ba kung bakit bigla-bigla na lang nagbabago ang ugali niya. Mila, hindi mo pa alam kung ano talaga ang ugali niya at kung ano ang pwede niyang gawin. Kailangan mong mag-ingat sa taong yan. Anong ibig mong sabihin? Parang masama kasing kutob ko sa kanya eh. Malakas din ang pakiramdam ko na baka meron siyang tinatago na hindi niyo dapat na malaman. Yun lang naman ang naisip kong dahilan kung bakit siya nagkakaganon. Eh ano naman kaya yun? Ano kaya ang tinatago niya? Sa tingin ko talaga may ginagawa siyang hindi maganda. Kailangan mong malaman kung ano yun bago pa mahuli ang lahat. Nabahala ako sa sinabi sa akin ni Carlos. Lalo na't posible ang sinasabi niya. Hindi naman namin talaga lubusang kilala si Emma. At hindi malabo na masama nga siyang tao. Kaya sinunod ko ang payo sa akin ni Carlos. Isang beses nga na hindi pa nakakauwi si Emma ay nagpasya akong pasukin ang kwarto niya. Pagpasok ko pa lamang ay napansin ko na ang daming buhok na nakakalat sa sahig. Sobra talagang dami. Para sa akin ay hindi na yun normal. Hindi ko nga maiwasang magtaka, pero itinuloy ko pa rin ang aking pakay. Hinanugho ko talaga ang buong kwarto. Hanap ako ng hanap sa kung saan-saan. Hanggang subukan ko maghalughog sa lalagyan niya ng damit.
Doon ako may nakitang nagpalaki sa aking mga mata. May isa kasing maliit na bote roon na puno ng kung ano-anong madumi at nakakadiring mga bagay. Parang pinaghalo-halong putik, dumi ng manok, mga ugat at mga dahon. Hindi lamang yun. Meron din kasi akong nakita na isa pang bote na puno naman ng maitim na likido. Sinubukan ko pang buksan yun na hindi ko na pala sana ginawa. Sobrang sama at lansa kasi ng amoy noon at pakiramdam ko'y parang maduduwal na ako. Malakas ang kutob ko na dugo ang laman noon. Sa pinakailalim ng mga gamit niya ay may nakita rin akong libro na may kung ano-anong nakasulat na hindi ko maintindihan. Masama na talaga ang pakiramdam ko noon. Kaya agad kong ibinalik ang mga gamit at nagmamadaling lumabas ng kwarto. Hindi ko talaga maintindihan kung bakit may mga ganong bagay si Eva. Hindi ko maisip kung para saan ang mga yun. Habang nakahiga ako'y walang tigil ako sa pag-iisip. Hanggang sa makatulugan ko na yun. Ngunit bigla akong nagising nang may marinig ako sa tabi ko na parang humihingal. Nang magmulat ako ng aking mga mata, bigla na lamang akong napasigaw dahil sa gulat. Nakita ko si Emma na nakatayo sa tabi ko. Nanlilisik ang mga mata niya sa dilim habang titig na titig sa akin. Pakiramdam ko'y galit na galit siya at parang may balak siyang gawin sa akin. Anong ginagawa mo? Anong ginagawa mo dito sa kwarto ko? Ano ka nakapasok? Sinarado ko naman yung pinto Sabihin mo, pumasok ka ba sa kwarto ko kanina? Hindi. Bakit ko naman gagawin ang sinasabi mo? Sigurado ka? Hindi ka ba talaga pumasok doon nung wala ako? Hindi nga. Ilang beses ko bang sasabihin sa'yo na hindi? Sino naman kaya ang tarantadong pumasok sa kwarto ko? Pinakialaman pa niya ang mga gamit ko. Naabutan ko na lang na ang gulo-gulo na ng mga gamit ko. Ano kayang iniisip niya at bakit niya yung ginawa? Hindi ko alam. Wala akong alam dyan sa sinasabi mo. Siguraduhin mo lang na nagsasabi ka nga ng totoo. Anong ibig mong sabihin? Pinagbabantaan mo ba ako? Hindi. Pero mabuti na yung malinaw sa'yo. Sinabihan na kita dati, di ba? Hindi ko talaga gustong pinakikialaman ako. Oo, alam ko yun. Hindi mo na kailangang ulitin pa. Kung wala ka na mahalagang sasabihin, baka pwedeng umalis ka na. Hindi na talaga tama ang ginagawa ni Emma. Kaya naisip kong kausapin na ang tita ko. Ikinuwento ko rin sa kanya ang lahat ng nalaman ko kay Emma. Nagkasundo naman kami. Kaya nang sumunod na araw din ay nagpasya kaming paalisin na siya. Tinawag namin siya sa sala noon at doon namin siya kinausap. Ano ba yung sasabihin nyo? Sabihin nyo na, may kailangan pa akong gawin. Hindi naging madali para sa amin ang desisyong to. Pero kailangan kasi naming gawin. Huwag ka nang magpaligoy-ligoy pa. Diretsuhin nyo na lang ako. Napagdesisyonan kasi namin na palayasin ka. Bibigyan ka namin ng 2 linggo para makahanap ka ng lilipatan. Ganun ba? Sige. Kung yan ang gusto ninyo. Pasensya ka na, Day ha. Hindi namin gustong gawin to pero huwag ka na magsalita. Hindi ko kailangan ng paliwanag mo. Huwag kayong mag-alala. Ngayon din mismo aalis na ako dito. Sige, Day. Mag-iingat ka. Sana makahanap ka agad ng mas maayos na lilipatan mo. Mabuti naman at umalis na siya. Kinakabahan talaga ako kanina Nakita mo ba ang reaksyon niya, tita? Kaya nga, kung makatingin siya sa atin kanina, ang sama-sama. Ngayon ko lang siya nakita na ganun katapang. Diba? Hindi na nga siya nakipagtalo Tumayo lang talaga siya dyan tapos tumitig sa atin. Nakita niyo po ba kung paano siya tumitig sa atin? Nalilisik po talaga ang mga mata niya. Nakakatakot. Naku, sinabi mo pa. Parang hindi lang din basta galit yun Parang ano nga, parang may balak nga siyang hindi maganda.
Lalo na nung sinabi natin na paaalisin na natin siya. Tama po kayo. Nakita niyo rin po ba ang kamay niya kanina? Hindi eh. Bakit ano meron sa kamay niya? Nakakuyom kasi ang isa niyang kamay kanina. Sobrang diin po, parang gigil na gigil siya eh. Akala ko nga magbawala siya kung ano. Buti na lang hindi niya ginawa. At umalis na lang siya ng mahinahon. Oo nga. Pero nung tingnan pa niya tayo kanina nung paalis na siya, parang may ibig sabihin eh. Para siyang nagbabanta. Para bang sinasabi niyang pagsisisihan ninyo to? Sa tingin niyo po ba, may gagawin siya na kung ano? Kaya nang balikan niya po tayo? Hindi ko alam. Hindi ko masabi. Pero hindi ko talaga gusto ang kinikilos niya kanina. Hindi ko rin gusto na masama ang loob niya sa atin. Alam mo naman ang pwedeng gawin ng tao kapag galit. Sana lang hindi na natin siya makita ulit. Simula nang umalis si Eva, ay nagsimula na rin ako makaranas ng mas malalang mga bagay na mahirap ipaliwanag. Sunod-sunod na araw kasi ako nagigising sa 10 oras ng gabi. Kung ano-anong ingay kasi ang naririnig ko sa labas ng bahay namin. Mga ingay na nagdudulot sa akin ng takot at pangamba. Dahil doon ay ilang gabi na rin akong hindi nakakatulog. Dahilan para ako'y mga lumata. At napansin naman yon ng tita ko. Oh, Day, bakit ganyan ang itsura mo? Ang aga-aga eh, nakabusangot ka. Tapos ang tamlay-tamlay mo. Parang may malaki kang problema. Halos hindi po kasi ako makatulog dito mga nakaraang gabi. Ha? Problema nga yan. Ano bang dahilan? Ilang gabi na rin po kasi ako nakakarinig ng mga kakaibang tunog sa labas ng bahay. Mga tunog ba ka mo? Anong klaseng mga tunog ba to? Hindi ko po alam Hindi ko po alam kung paano ko sasabihin eh. Hindi po siya ordinaryong tunog. Parang may kung ano po sa bintana ko na gumagalaw sa mga tunog na yun. Sa bintana mo? Paano naman mangyayari yun, Day? Nasa second floor ang kwarto mo. Kaya nga po nababahala ako eh. Kasi nandun po talaga yun sa bintana. Tapos hindi ko rin maiwasang isipin kung ano bang ginagawa nun dun. Hindi na nga po ako makalapit sa bintana ko sa takot. Ano pa bang napapansin mo? Sabihin mo sa akin. Kadalasan po naririnig ko yun kapag mga 2:00 o 3:00 na ng madaling araw. Tapos matagal po bago tumigil ang mga tunog. Inaabot po ng oras. Tapos kapag akala ko wala na yun, saka ko naman maririnig ulit. Tapos kung minsan pa may nakikita kong maitim na kung ano na parang gumagalaw sa bintana. Sinusubukan ko nga po hindi pansinin pero hindi ko kaya. Grabe naman yang nangyayari sa'yo. Ngayon lang to nangyari, hindi ba? Hindi kaya baka paniki lang yun o kung anong hayop? Hindi po. Sigurado po ako na hindi yun hayop. May hindi po talaga normal sa mga tunog na yun. May pakiramdam nga po ako na parang tinatakot ako nun eh. Kung ano man ang may gawa nun. Nako, hindi nga biro yung sinasabi mo. Pati ako kinakabahan na tuloy. Huwag kang mag-alala, Day. Mag-iisip ako ng paraan para matigil na yung mga nangyayari sa'yo. Dahil sa mga nangyayari, ay binigyan ako ni tita ng isang bote na may lamang mga ugat at dilaw na likido. Tinawag niya yung bote ng lana. Proteksyon daw yun laban sa masasamang elemento. Kaya lagi ko raw dadalhin. Hindi ako naniniwala sa ganoon dati. Pero dahil ako na mismong nakaranas ng mga bagay na mahirap maipaliwanag, kaya sinunod ko ang gusto niya. Naisip ko, wala rin namang mawawala kung susundin ko rin yun. Matapos noon ay marami pang mas nakakapangilabot na pangyayari ang naranasan ko. Katulad na lang ng gabing ito. Natagalan din ako sa trabaho doon at gabi na ako natapos. Mabuti na lamang at pumayag naman si Carlos na ihatid ako. Ano, Carlos? Salamat pala at sinamahan mo ko. Naku, wala yun. Ikaw pa ba? Ang ibig kong sabihin, hindi ba magkaibigan naman tayo? Kaya kung may kailangan ka, huwag ka magdadalawang isip na sabihin sa akin. Salamat.
Hindi ko talaga alam ang gagawin ko kung wala ka. Huwag kang mag-alala. Nandito lang ako lagi sa tabi mo para tulungan ka. Hindi kita pababayaan. May iba lang ako. Wala ka bang napapansin? Para kasing kinukutuban ako ng hindi maganda. Pakiramdam ko kasi parang may kanina pa nakatingin sa atin eh. Nagtatayuan pa ang mga balahibo ko. Wala naman ah. Baka dahil pagod ka lang, kaya hindi maganda ang pakiramdam mo. Hindi eh. Iba talaga ang nararamdaman ko. Parang may mangyayaring masama. Kinikilabutan talaga ako. Sandali lang kukunin ko lang ang binigay sa akin ni tita na proteksyon. Teka, ano nangyari? Bakit basa na ang mga gamit ko? Tignan mo yung bote, Mila. Bakit ganyan? Bakit para kumukulo yan? Ano bang bagay na yan? Hindi maganda. Kaya siguro nabasa ang bag ko. Dahil kanina pa to kumukulo. Carlos, mabuti pa siguro kung magbadali na tayo. Sige, tama ka. Bilisan na natin para makapagpahinga ka na rin. Teka, Carlos. Tingnan mo yung puno. Hindi ba parang may kakaiba dun sa sanga niya? Ha? Tama ka. Ano kaya yung maitim at makapal na bagay na nakapulupot dyan? Parang ngayon lang ako nakakita ng ganyan ha. Teka, sandali lang. Titignan ko. Hindi! Sandali lang, Carlos. Huwag mong gawin yan! Huli na nang balahan ko siya. Bigla na lamang kasing gumalaw ang maitim na bagay at bumaba kay Carlos. Sobrang bilis ng mga pangyayari. Nilingkis noon ang leeg niya na parang sawa. Nagpupumigla si Carlos pero hindi siya makawala. Kitang-kita ko noon na nahihirapan na siya. Sus, Ginoo! Anong klaseng bagay yan? Paano nangyari na gumagalaw yan? Carlos! Carlos, palitin mo ko mawala! Hindi ko kaya. Masyadong mahigpit. Sinasakal ako. Sus, Ginoo ko! Carlos, ayos ka lang ba? Carlos, tiisin mo lang gagawa ko ng paraan! Mila! Tulungan mo ako! Bilisan mo! Sus, Ginoo ko! Ano bang gagawin ko? Sandali lang! Susubukan kong putulin yan! Teka! Ba't ganun? Ba't parang napakatibay naman yata nito? Hindi talaga siya maputol kahit anong gawin ko! Ano nangyari? Bakit bigla na lang yung umakyat? Hinila niya pa si Carlos pataas! Naku po si Carlos! Hindi maganda ang lagay niya! Nabibigti na siya! Teka, yung proteksyon! Muntik ko na makalimutan! Pakiusap lang, gumana ka! Pakawalan mo siya! Pakawalan mo! Gumana ka! Gumana ka! Carlos! Carlos, ayos ka lang ba? Sumagot ka! Oo! Ayos lang ako! Paano mo nagawa yun? Tsaka ko nasasabihin, mabuti pa umalis na tayo dito. Nang walang ano-ano'y nakarinig kami ng malahalimaw na ungol. Kinalabutan talaga ako. Parang nasa malapit lang ang pinagmumulan noon. Pagtingin ko sa likod ko, laking gulat ko nang may makita akong babaeng nakatayo roon na titig sa amin. Ganun na lamang ang takot ko noon dahil siya rin ang halimaw na nakita ko nung isang gabi. Nakangisi siya at parang takam na takam siyang nakatingin sa amin. Nakita mo ba yun, Mila? Yung buhok niya, lumalaki, humahaba. Tapos gumagalaw ang buhok niya. Paano niya nagagawa yun? Anong klaseng nilalang yan? Yung balat pa niya, ang itim, gaya sa paniki. Tapos yung buhanga niya, puno ng matatalim na ngipin. Tignan mo mga mata niya, Mila. Sobra-sobra talagang pagkapula. Hindi ba para siyang demonyo? Tumakas na tayo, Carlos! Tumakas na tayo! Masama yung nilalang! Papatayin niya tayo! Tama ka. Tayo na. Tumakbo na tayo. Huwag ka lang nilingon. Basta bilisan mo.
Bilisan mo, Mila! Bilisan mo pa! Hindi niya tayo dapat maabutan! Oh, ano ba sa tingin mo ang ginagawa ko? Basta tumakbo ka lang ng tumakbo! Kailangan natin makalayo sa kanya! Sandali lang. Baka pwedeng huminto muna tayo. Hindi pwede, Mila! Hindi pwede! Huwag kang hihinto, Mila! Masyado mapanganib! Tumakbo ka lang, kaya mo yan! Hindi ko na kaya. Hindi ko na talaga kaya, Carlos. Kanina pa tayo tumatakbo. Magpahinga muna tayo kahit sandali lang. Sige, magpahinga muna tayo. Pero sandali lang ha. Kailangan din natin kumilos kagad. Nasaan na siya? Wala na ba siya? Hindi niya na ba tayo nasundan? Hindi ko alam. Pero parang wala na naman siya. Pero kailangan pa rin natin makalayo dito. Mas mabuti na makasiguro tayo. Oo, tama ka. Sige, kumilos na tayo. Tara na. Oh, anong problema? Bakit bigla ka nalang tumigil? Ano pa bang ginagawa mo, Carlos? Hindi ko alam. Hindi ko maigalaw ang mga pako kahit anong gawin ko eh. Teka, ano ba itong nasa mga pako? Mga buhok ba ito? Naku, mga buhok nga. Pati ako. Pumulupot sa mga pako. Hindi na ako makagalaw. Nakakainis, hindi ako makalis. Narinig mo ba yun? Yung parang balino tawa ng tawa? Hindi kaya siya... Diyos ko po, tignan mo Mila. Nandito na siya. Nandito na yung halimaw. Naabutan niya na tayo. Anong gagawin natin, Mila? Sana gumana ulit itong proteksyon. Yan! Yan pa! Sana matanggal ang mga buhok. Yan, gumagana na. Anong bagay yan? Ang galing ah. Natanggal talaga ang mga buhok. Saan mo nakuha yan? Huwag ka na nga maraming tanong. Tumakbo na lang tayo. Tara na! Sandali lang, hintayin mo ako. Naloko na. Sobrang taas niya palang tumalon. Bigla na lang siya bumaba sa harapan natin ng isang iglap. Gagamitin ko ulit ang protection ko. Ikaw, halimaw ka. Umalis ka na ngayon din. Kung ayaw mo masaktan, gagamitin ko talaga sa'yo to. Mas lalo lang siya nagalit, Mila. Mukhang mali yata ang ginawa mo na hamunin siya. Pinalaan na kitang halimaw ka. Pero kung ayaw mong tumigil, pues sisiguraduhin ko sa'yo na magsisisi ka. Etong sa'yo. Ah! Mila, ayos ka lang ba? Tinamaan ka ng buhok niya. Ayos lang ako pero yung protection, nabitawan ko. Hayaan mo na. Andiyan na siya, papalapit na siya sa atin. Kailangan na natin tumakbo. Halika na! Diyos ko po, naabutan niya na naman tayo. Ano nang gagawin natin ngayon, Carlos? Sigurado akong papatayin niya tayo. Tumakas ka na, Mila. Dalian mo. Humingi ka ng tulong. Gagawin ko lahat para pigilan siya. Nababaliw ka na ba? Paano mo naman siya pipigilan? Balak mo mang magpakamatay, ha? Wala nang ibang paraan. Dali na. Sundin mo na lang ako. Sinubukan ni Carlos na sugurin ang halimaw. Pero hindi pa siya nakakalapit nang hagupitin siya ng malalatigo nitong buhok. Pero tinangka pa rin ni Carlos na lumaban. Tumayo pa siya noon kaso pumulupot na sa kamay niya ang buhok ng halimaw. Saka siya nito binalibag sa lupa. Kabadong-kabado na ako noon dahil kulang na lamang ay patay na niya si Carlos. Nang walang ano-ano'y napatingin sa akin ng halimaw, tingin na nagbigay dahilan para manigas ang katawan ko sa takot. Halos huminto ang tibok ng puso ko dahil doon. Sa pagkakangisi niya ay parang ako na ang isusunod niya. Wala na akong ibang nagawa kundi ang tumakbo. Binilisan ko na ang takbo ko. Pero laking gulat ko nang bumaba na naman siya sa harapan ko na parang tumalon siya galing sa malayo. Sinubukan ko pa ring tumakas. Pero naramdaman ko na lamang na parang may pumulupot sa paa ko. Kaya't bumagsak ako sa lupa. Mga buhok na pala yun ng halimaw. Unti-unti ako nung hinihila pabalik. Sigaw ako ng sigaw sa sobrang takot. Mabuti na lamang at napadaan naman ang mga tanod sa lugar namin. Nang mapansin nga ng halimaw ang mga tanod na papalapit, ay dali-dali itong tumalon palayo.
Maraming sugat at galos ang natamo ni Carlos dahil doon kaya't dinala namin siya sa ospital. Mabuti na lamang at hindi naman malala ang mga tinamo niyang pinsala. Kinausap naman ako ni Mang Nando tungkol sa nangyari. Ikinuwento ko na sa kanya ang lahat ng nalalaman ko. Anong sinabi mo, Day? Nangyari na pala siya ito dati pero bakit kayo mo lang sinabi sa akin? Ano ka ba? Puro ganda ka lang ba? Hindi ka marunong gumamit ng utak. Pasensya na, Manong. Napaka-imposible naman kasi nang nangyari. Tapos wala man lang ako ebidensya nun. Ay, Diyos ko, Day. Sana salamin mo pa rin sa amin. Ano ba akala mo sa amin, tanga? Gagawa pa naman kami ng sarili naming investigasyon para makumpirma namin ang bagay na yun. Pasensya na po talaga. Tumigil na din po kasi ang mga nangyari dito sa lugar natin. Kaya ang akala ko, umalis na yung halimaw dito. Ikaw nagpapalasot ka pa Gusto mo kalbuhin kita? Nakita mo na nangyari. Munting na kayo mamatay ng katrabaho mo. Kung sinabi mo na sana yun ang mas maaga, baka naiwasan pa natin ang nangyari sa inyo. Ikaw naman, Dong. Huwag mo naman nang sisihin si Inday sa nangyari. Hindi niya naman kasalanan yun Ito po kasing pamangkin nyo, Manang Tatanga-tanga ano bang plano nyo ngayon? Paano nyo huhulihin ng halimaw na yon? Mag-iimbestiga po ulit kami. Marami na naman kaming nalaman tungkol sa halimaw Sigurado makakatulong yun para mahuli namin yon. Ano bang klaseng halimaw ang umatake sa pamangkin ko? Maitim na nilalang daw po na may sobrang habang buhok. Nakaya nitong mapagalaw sa kahit anong paraan na gusto niya. Teka, hindi ba't aswang na kubot ang sinasabi mo? Yun nga ang tawag sa halimaw na yon. Narinig ko na ang kwentong yan nung bata ako. Kung ganun, paano po kaya namin matutukoy kung sino ang halimaw na yon? Hindi madali. Pero ang alam ko, kapag normal na taong aswang na yon, sobrang haba din ang buhok niya. Tapos may kung anong langis pa silang pinapahid sa buhok nila. Dahil inaalagaan talaga nila yon. Pero dahil doon, kaya nagiging mabaho ang buhok nila. Manang Carmen naman. Alangan naman pong isa-isahin namin amuyin ng lahat ng mga kababayan natin na merong mahabang buhok. Hindi naman kayo nakakatulong Ay, tignan mo to. Ako pa talagang sinisi mo. Sinasabi ko lang naman ang alam ko. Sandali po, Manong. Parang may kilala po kasi ako napasok dyan sa mga sinasabi ni Tita. Totoo ba yung sinasabi mo? Sino to? Sabihin mo na. Si Emma po, yung nakatira po sa bahay ni Tita. Ay, Diyos ko. Kaya pala kakaiba ang kinikilos ng babaeng yun Kaya pala mahilig siyang maglalabas ng 10 oras ng gabi. Kala ko malandi lang talaga ang babaeng yun. Yun pala, isa pala siyang aswang. Sige, bukas na bukas kakausapin namin siya. Alam niyo ba kung saan namin siya matatagpuan? Nako, yun ang problema. Pinalayas na kasi namin siya. Hindi namin alam kung nasa na siya ngayon. Huwag kayong mag-alala. Gagawin namin ang lahat para mahanap siya. Babalitaan na lang namin kayo. Pero ilang araw na ang lumipas. Pero hindi nila mahanap-hanap si Emma. May mga nagsasabi pa nga na lumipat na daw ng baryo si Emma. Malakas talaga ang kutob ko na siya ang naghahasik ng lagim sa lugar namin. Kaya mistula akong nabunutan ng tinik sa dibdib nang malaman ko yun. Pero hindi pa rin pala kami matatahimik. Dahil isang gabi ay may nangyari na hanggang ngayon ay nagbibigay pa rin sa akin ng matinding takot. Matutulog na kami noon nang magulat ako nang mapansin ko na may anino sa bintana namin. Kinilabutan talaga ako noon. Dali-dali pa nga akong napatakbo sa kwarto ng tita ko. Tita! Tita, buksan niyo po tong pinto! Tita! Ano bang problema mo, Day? Bakit ka ba sumisigaw? Tita, may tao po! Nakita ko sa bintana! Masama po ang kutob ko! Ah! Sus, Ginoo! Nakakagulat naman yon. Ano kaya yon? Ba't parang may nabasag? Halika, Day. Samahan mo nga ako. Tingnan natin. Pero sandali lang po. Sigurado ka pa talaga dyan? Paano kung… Sus, Ginoo!
Nabasag nga ang bintana natin. Tignan mo, may bato pa dito sa loob. Sino naman kayang gagong gumawa nito? Tita, tumingin po kayo sa bintana. Tingnan niyo po, may kung ano po doon na gumagalaw. Para pong sinusubukan niyang pumasok. Tama ka. Ano kaya yung maitim na bagay na yan? At bakit gumagalaw yan? Tita, lumayo na po kayo dyan. Ngayon na po mismo. Naku po, nakapasok na. Ano to? Mga buhok ba to? Ano nangyayari? Bakit sobrang dami naman yatang buhok dito? Bakit parang unti-unti silang nabubuo? Diyos ko po, Emma! Ikaw ba yan? Tita, tumakbo na po kayo. Tita! Emma, nakikiusap ako sa'yo. Huwag mong gawin to, parang awa mo na. Bitiwan mo ako! Bitiwan mo ako, Emma! Tulungan mo ako, Day! Napuluputan ng paa ko! Nahuli niya ako! Sinubukan ko siyang tulungan, pero huli na. Unti-unti na kasing hinila ng halimaw si tita hanggang sa baluti na siya nito ng napakaraming buhok. Hindi ko na alam ang nangyari sa kanya. Sa sobrang takot ko doon, ay nagtatatakbo na ako palabas ng bahay. Sigaw ako ng sigaw ng paghingi ng tulong, pero parang wala ni isang nakakarinig sa akin. Kaagad naman akong dumiretso sa bahay ni Manong Nando. Pinaghahampas ko na ang pinto niya noon para pagbuksan ako. Manong Nando, tulungan niyo po ako. Kailangan ko po ng tulong niyo. Para awa niyo na. Oh, Day! Ano nangyari? Bakit parang takot na takot ka? Inatake po kami ng halimaw. Si tita po pinatay na halimaw. Wala po akong nagawa. Walang hiya talaga ang halimaw na yan. Kailangan na natin siya mapuksa ngayon. Sandali lang. Kukunin ko na ang mga gamit ko. Ano po yung dala niyo, Manong? Buntot pagi. Tignan ko lang ang tapang ng aswang na yun dito. Eto. Hawakan mo tong sulo. Takot ang kubot sa apoy. Kaya magagamit mo yan para hindi kanya malapitan. Pero paano po natin mapapatay ang halimaw? Halika na. Humingi tayo ng tulong sa mga kasamahan ko. Kaagad naming pinuntahan ng iba pang tanod sa baryo namin. Marami na kaming magkakasama. At lahat kami ay armado ng sibat at itak. Kaya malakas na ang loob naming harapin ang halimaw. Papunta na kami noon para harapin ang halimaw. Pero hindi na pala kailangan dahil nasa lubong namin siya sa gitna ng daan. Walang hiya ka, Emma! Paano mo nagawa yun kay tita? Pinatay mo siya, hayop ka! Wala kang kasing sama! Oo, tama ka, Mila. Masama talaga ako. Hayaan mo, ikaw naman ang isusunod ko. Tarantado ka! Sisiguraduhin kong magbabayad ka! Naunang sumugod ang isa sa mga tanod. Pero hindi pa siya nakakalapit ay natabaan na siya ng buhok ni Emma. Sabay-sabay namang sumugod ang iba pang mga tanod. Pero wala rin silang nagawa. Sabay-sabay silang nagtalsikan nang tamaan sila ng malalatigong buhok ni Emma. Habang ang iba naman ay napuluputan ng buhok nito sa leeg. Hanggang sa mawalan sila ng malay. May isang tanod na naglakas loob na atakihin ang halimaw mula sa likod. Pero hindi rin siya nagtagumpay. Kitang-kita ko pa nga kung paano nabutas ang tiyan niya nang tumagos doon ang buhok ng halimaw. Gumapang ang makapal na buhok ng halimaw at nilingkis ang isa pang tanod. Nagsisisigaw ang tanod dahil sa sobrang sakit. Sa puntong yun ay nagsitakbuhan na ang lahat ng mga natitirang tanod. Sinubukan ko pang tumakbo, pero nadapa pa ako sa sobrang takot. Paglingon ko ay halos himatayin ako dahil sa gulat. Ilang hakbang na lamang kasi ang layo ni Emma sa akin noon. Nakikiusap ako sa'yo, Emma! Huwag mong gawin sa akin to! Parang awa mo na! Ba't para yatang naiba ang ihip ng hangin, Mila? Parang kanina lang ang tapang-tapang mo. Pero ngayon,
Halos maihi ka na dyan sa sobrang takot. Emma! Nagmamakaawa ako. Huwag mong gawin to. Ano bang akala mo sa akin? Tanga? Bakit pa ba ginagawa to? Wala naman akong ginawang masama sa'yo ah. Pinakisamahan ka namin ng maayos. Tapos ito pa ang gaganti mo sa akin. Kasalanan mo kasi, Mila. Ang hilig-hilig mo kasing mangialam. Kung hindi mo siguro nalaman ang tungkol sa tunay kong pagkatao, baka hinayaan pa kitang mabuhay. Emma, patawarin mo ako. Pakiusap, itigil mo na to. Umalis ka na lang. Maawa ka sa akin. Huli na. Huli na para magmakaawa ka pa sa buhay mo, Mila. Papatayin na kita. Nakita ko ang unti-unting pagkapal ng buhok niya na parang lambat. Na anumang sandali ay handa na akong hulihin. Hindi na nga ako makagalaw noon sa sobrang takot. Hindi ko naman inaasahan ang mga susunod na nangyari. Bigla na lamang kasi akong nakarinig ng malakas na tunog na parang may nabasag. Nakumpirma naman ang hinala ko nang magalit si Emma. May bumato kasi sa kanya ng gasolina. Sobrang baho na nga ng amoy niya noon. Noong una ay hindi ko naisip kung sino ang gagawa noon. Hanggang sa marinig ko si Manong Nando na sumigaw. Gawin ko na nga daw. Doon na pumasok sa isip ko ang lahat. Dali-dali ko ngang kinuha ang sudo na ng mga sandaling yon ay malakas pa rin ang apoy. Diyan ka lang, Mila. Huwag kang lalapit sa akin. Bitiwan mo nga yung hawak mo. Bakit parang nag-iba na naman yata ang ihip ng hangin? Ngayon ikaw naman tong takot na takot. Sinabi ko na sa'yong bitiwan mo yan. Inutusan kita, Mila. Bitiwan mo na yan ngayon na. Eh ano bang akala mo sa akin? Tanga? Katapusan mo na, Emma. Sinubukan pang tumakas ng halimaw. Pero kagad kong ibinato ang sulo sa kanya. Naging dahilan para magliyab siya sa isang iglap. Nilamon ng malaking apoy si Emma. At wala na siyang nagawa pa kung di mapadaing sa matinding sakit. Mabuti na lamang talaga at nakahanap si Manong Nando ng deboting gasolina sa malapit na tindahan. Kung hindi dahil sa kanya, ay hindi talaga mapapatay ang halimaw. Dali-dali ko namang pinuntahan ang tita ko sa bahay at naabutan ko siyang hinang-hina. Agad namin siyang isinugod sa ospital at sa kabutihang palad ay nakaligtas siya. Simula doon ay nagbalik na ang katahimikan sa aming baryo. At pilit na rin namin kinakalimutan ang mga nakakapangilabot na karanasan naming yon mula sa dayong dalaga. Wakas.